So, magkano ang sahod ng isang housekeeper? Para lang sa mga nanonood natin na gustong mag-apply bilang housekeeper. So, ito, magandang information to para sa inyo. And hello guys, hello Mike. So ito kasama ko ngayon si Ivy, aka Ivy, real name is Ivy Jane Gantalaw. And Ivy Jane Gantalaw. Follow yung Facebook page niya, TikTok, YouTube, ano pa? Poison Ivy Jane. Ayan, Poison Ivy Jane. Search nyo lang yan. So lalabasin naman yan dito. Tsaka pupost ko rin sa link sa baba. So ito, ang content natin ngayon is question and answer with Miss Ivy. Isa siyang housekeeper dito sa Japan. And ilang years ka na dito, Ivy? 5 years na po ako dito sa Japan. 5 years na, grabe, sobrang tagal na nun. So, umabot ka na, nalagpasan mo na yung pandemic, andito ka pa rin. Yes, during pandemic, nandito po ako talaga, hindi makauwi. Grabe, no? Pero at least, di ba, mukhang na-enjoy mo na, blooming ka ngayon eh. Yes, sobrang nakaka-enjoy naman din talaga magstay dito sa Japan. Sa Japan! Ayan, nice. Very good. So, ito yung mga kadalasang tanong na binabato natin sa mga OFW, sa mga kamag-anak natin sa Japan or sa mga friends sa Japan na nagkatrabaho dito. So, ito, ready ka na ba? Ready na. Okay. So, ito nga, natanong ko na ilang months and years ka sa Japan. So, sabi mo 5 years ka na, diba? So, isang tanong is, anong visa yung meron ka? Actually, ang visa na hawak namin dito as a housekeeper is designated visa. Only for housekeeper lang po yun. So, special visa yon. Kumbaga, nag-tie up kasi yung Japan and yung Pilipinas na magkaroon ng, na bumuo, ng visa para sa housekeeper lang. Yun yung visa namin. Astig naman yun. So, pwede ba lahat maging housekeeper? Pwede naman, pero syempre may qualification yan. So, sabihin na natin yung qualification ngayon, pero depende po yun sa agency. In my agency sa Studio K, 24 to 42 years old, tapos babae lamang po. Tapos at least high school graduate or ALTS passer. Tapos wala namang height limit, wala weight limit, wala. Pero ang mga preferred yung mga Hapon is yung mga fit yung katawan. Siyempre. Para malakas ko. Kasi pag ako medyo chubby ako hindi ko kayang sumiksik sa mga So, yun po yung qualification na dapat meron po kayo. Alright, thank you. So, next question natin. So, nakita ko sa FB na nagre-recruit ka ng mga gustong housekeeper sa Japan. So, ang tanong, gaano ba kahirap ang maging isang housekeeper? Actually, lahat naman po ng trabaho sa abroad, mahirap po talaga. Pero yung housekeeper is mahirap siya kasi lagi po kasi kayong nagta-travel. Nagta-travel kami araw-araw kasi sa isang araw, 2 bahay ang pinupuntahan namin. So, magkalayo po yun. So, ang biyahe nun yung mahirap. Tapos, syempre iba-ibang lugar ang pinupuntahan namin, hindi namin alam kung saan kakain, ganun, kasi lalo na pag naulan, tapos mainit or malamig, so yun yung mga common na struggle ng housekeeper sa Japan. Tapos syempre, babiyahe kami around 1 oras mahigit yung biyahe namin, mula sa bahay, papunta sa customer. Araw-araw, iba-iba, so kailangan talaga namin na laging may data kasi nakakaligaw, tapos through cellphone lang lagi namin ginagamit for time in, time out, ganyan, contact sa office. Grabe, nabibilib ako sa iyo ngayon, madam. Kasi kung hindi nyo nakakalam, si madam, nakilala ko to at nakasama ko to kasi parang siya dati yung manager / nanay / founder namin sa Arena of Valor, inalaro namin game dati. So ayun, doon ko siya nakilala. Tapos yun, constant communication lang kami sa Facebook. So, ayan. Sobrang bait ng tao na to, promise. Kaya pinagpapala eh. So, next question, madam. So, anong pagkain ang nami-miss mo sa Pinas? Yon. Naku, halos lahat ata eh. Pero ang pinaka nami-miss ko talaga is barbecue. Mga isaw, ganun. Iba kasi talaga yung lasa ng mga barbecue dito kumpara dun sa Pilipinas. Suka pa lang. Pwede mong inumin, joke lang. Iba yung suka dito tsaka suka dun. Yun talaga namimiss ko. Yan. Barbecue. Grabe. Parang natakam din ako
Kahit 2 linggo pa lang ako rito, natakam na ako sa barbecue. Mag-barbecue ako pag uwi ko. Lambot! Sarap! Ayan. Okay, so next question. Ito, pwede mong sagutin, pwede mong hindi sagutin na. Pero kahit range lang, range. So, magkano ang sahod ng isang housekeeper? Para lang sa mga nanonood natin na gustong mag-apply bilang housekeeper. So, ito, magandang information to para sa inyo. Actually, yung salary ng housekeeper dito ay depende sa sa company. Pero in my company, nasa kontrata din to, nasa 160,000 yen. Convert nyo na lang po kasi depende sa conversion eh. So, ang palitan ngayon is 0.30. 38, ang baba. So, pero wala pa namang OT yun. Kung masipag kami, pwede kami mag-OT, ganyan. So, range ng sa pesos nun, nasa range ng 80,000, ganun. Pero kakaltasan pa yun. Kakaltasan pa ng bahay. So, talagang natitira sa amin dito, nasa around 30 pataas. Ganyan yung range. Depende sa palitan eh. Malit palitan yan, grabe. Pero yung densya nyo, di ba, yung train nyo, libre ng company yan? Opo, binabalik nila yung pamasahe namin. Pero kami nagluluwal, tas binabalik nila. Pero yung sa bahay na tinitiran nyo, marami kayong mga Pilipina doon or kanya-kanya kayo? Actually, yung share house namin, kanya-kanya kami ng kwarto. Pero, shared kami ng kitchen, toilet, bathroom, shared kami. Pero, tig-iisa kami ng kwarto. Kaya may privacy kami. Maganda. Kala ko parang parang tawag doon? Yung sa mga dorm, parang dorm, 'di ba? Magkakatabi kayo. So maganda, may privacy kayo sa isa't isa. Yun, yan. Guys, nakita nyo na ako. Gusto nyo mag-apply bilang housekeeper. Ayan, malaki ang sweldo. Pero syempre, hindi ganun kadali yan. So, kung gusto nyo mag-apply, message nyo lang, Ma'am Ivy. Ayan, marami siyang post tungkol dyan sa agency niya. Okay, next question. So, sige, more on puro questions natin is about sa trabaho mo ngayon. Personal life naman, okay lang ba? Okay lang ba? Siyempre baka may mga followers si Ma'am Ivy dyan na curious na nahihiyang magtanong, di ba? Natatakot mag-PM sa kanya. So, ang question dito is, may naging boyfriend ka na ba sa Japan? Or may boyfriend ka ba ngayon? O, yan yung tanong natin. Pwede mo na sagutin hindi. Pwede ka magpaka-showbiz, pero nasa yan, go. Actually, may naging boyfriend ako. Naging boyfriend ako. Nag-iisa lang yun and kilala yun ni Jess. Ay, kilala ko pala. Ay, sino kaya eh? Hindi, kalaro namin before sa Arena of Valor. So, yun lang yung naging. Okay, so guys, naging. So, ibig sabihin, single si Madam ngayon. Single si Madam Ivy. Ay, naku. Oh, wala magdahan-dahan na. Isa-isa lang mag-message ha. Wag marami ha. Ayun. Ayan. Okay, thank you Madam sa pagsagot. Diba? Lahat ng tanong natin sinasagot ni Madam. Walang patumpik-tumpik. Okay, so balik tayo sa usapang trabaho. So, kung papapiliin ka, pareha lang yung sweldo magtrabaho sa Japan o magtrabaho sa Pilipinas, saan mo mas gugustuhin? Pareha lang yung sweldo. Actually, pipiliin ko pa rin sa Japan. Kasi since college ako, malayo na talaga ako sa parents ko. So, independent ako na tao, kumbaga, kasi pag dito ka sa Japan, pwede ka namang umuwi eh. Di ba, magbakasyon. Kasi dito sa Japan, maganda talaga. Maganda yun. Maganda lahat. Lugar, culture, yung mga tao, ibang-iba. Sobrang layo. Sorry sa Pilipinas, pero ang layo. Talaga ng paninirahan dito. Although, mahal naman dito lahat. Pero, syempre, napapagtrabahuan naman yun. Yun, tama. Pansin ko yung may mga Pinay din kakilala ako dito ng dalawa yung trabaho. Sinubukan mo ba ngayon maging dalawa trabaho mo or isa lang talaga dapat? Sa amin kasi, isa lang kasi bawal kasi sa amin mag-part-time job. So, it's either manghingi na lang kami ng overtime sa company namin. Binibigyan naman kami. Wait lang, may question pala ako tungkol dyan. Yung nilinis nyo bang bahay is, siya, parang bahay talaga ng Japanese or parang hotel style siya? Bahay talaga. Bahay. Bahay ng mga Hapon. Dalawa yun eh. It's either bahay or yung mga condominium type. Dalawa lang. Hindi kami sa hotel, yung mga housekeeper dito. So per room siya? Per room yung bayad or isang bahay? Isang buong bahay? Pwede may allotted kami na oras doon. For example, sa bahay na yan, 2 hours kami doon.
maglilinis kami doon, tapos bibigyan kami ng instruction. For example, sa isang bahay na yon, 3 hours, toilet, ganyan, kitchen, bathroom, living room, may ano lang kami, may instruction na ibibigay sa amin kung ano lang lilinisan. Hindi buong bahay, hindi kaya yun. Baka pati yung sulok-sulukan, i-vacuum nyo eh. Ikaw lang mag-isa nun or may mga kasama ka? Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa? Pero ano, tag ito, paano kunyari hindi marunong ka ba mag-Hapon? Marunong ka na talagang fluent ka na mag-Japan? Hindi, ano lang din, nakaka-survive lang. Paano kunyari, hindi marunong mag-English or di marunong ano yung ano mo? Struggle talaga yan, kaya lagi kong ina-advise din sa lahat na mag-aral po tayo kahit basic lang. Makapag-communicate lang tayo ba? Pero may mga customer naman na marunong mag-English. Mabuti kung gano'n, no? At least Nag-adjust. Oo, sila matama yan. Totoo yan. Sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Kasi nung nakaraan, may story kami nito. American dog eh. Sabi namin, bumili kami sa 7-Eleven. Sabi namin, pabili ng corn dog. Hindi na naintindihan yung corn dog. American dog pala yung tawag nila dito. So ayan guys, nakita nyo yung tip na yon. So, kahit basic na Nihongo lang or Japanese matutunan nyo, diba? Para makapag-communicate kayo kahit basic lang dun sa mga Japanese na lilinisan nyo ng bahay. Yon. Thank you, madam. So, ito, siguro last 3 or 2 questions na lang tayo. 3 questions. So, ito, since 5 years ka na sa Japan at ongoing yan, sige, tuloy-tuloy pa yung contract mo. Kailan mo balak umuwi ng Pinas? Actually, nakabook na ako ng flight. Ngayong January, uwi ako for vacation. Ganyan. Ngayong January. Ilang months ka doon? Saglit, 3 weeks lang. 3 weeks lang dyan. Ba't January? Hindi mo ginawa December para Pasko? Para pag may makita nila ako, uy, tapos ng Pasko. Ay, nabagay. Ay, point. Kasi pag Pasko, alam mo na, may mga aginaldo dyan. Tama. Totoo yan. Pero may mga pasulubong kayo kay madam. Hindi naman mawawala yung mga chocolate, mga ganyan. Diba? Ayun. Good to know yan guys. Uwi si madam dyan sa January. So, alam mo na. So lang, sa Davao ka, diba? Oo, Davao. Ayan, sige guys. So, January, abangin si madam dyan. Baka meron siyang mga pa-meet and greet dyan, diba? Abangan nyo. Ayan. So, second to the last question, madam. Anong mabibigay mong payo o tip sa mga gustong maging housekeeper or bilang housekeeper dito sa Japan? Okay, in general muna, no? So, for being OFW, unang-una, syempre, isipin nyo muna bago kayo mag-apply. Kasi maraming struggle na pagdadaanan nyo along your journey. Especially doon, mapapalayo kayo sa pamilya ninyo. Syempre, mahirap sa Japan kasi walang Pasko, walang New Year dito. Talagang ang lungkot dito sa Japan. Tapos, syempre, handa nyo na rin yung financial ninyo kasi syempre, gagastos ka talaga eh. May mga medical ang mamahal. Ano pa? Syempre, yung Nihongo. Ohayo, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, ay foreigner. I don't speak Japanese but I love Aoi Sora. Isa din yan sa lagi kong sinasabi na mag-aral talaga ng Nihongo kahit basic lang. Kasi dito sa Japan, yung mga Hapon, 90% Japanese people can't speak tapos can't understand English. So, syempre, tayo yung mga workers dito, tayo mag-a-adjust. Although nag-a-adjust naman sila konti. Pero mabait yung mga Hapon na minsan sila pa nahihiya sa inyo. Oo. So, I think yun lang ata. Ano ba? Yun lang. Okay. Yun lang. So guys, tandaan nyo yun na yung mga sinabi ni madam. So kung gusto nyo magtrabaho bilang housekeeper dito, yung mga simple tips na yun, makakatulong sa inyo yun. Saka syempre, pag-isipan nyo. Kasi nakita ko one time, sabi mo nag-post ka. Ikaw ba yung nag-post nun? Na parang hindi siya tumuloy? Diba? Oh. So kailangan daw triple. 3 beses yung pag-isipan, 10 beses yung pag-isipan kung sure na kayo. Kasi sayang yung opportunity, diba? Kung nabigyan kayo ng chance ng opportunity, i-go nyo na. Pero kung, diba, para naman kung ayaw nyo, mapunta sa iba, at least sila yung makakapunta dito sa Japan na makakapagtrabaho. Yeah. So, ayun. Thank you, madam. So, last question natin, Gusto ko rin malaman sagot mo dito, Anong payo mo sa mga OFW na naku-homesick at gusto nang umuwi gusto nang umuwi ng Pinas para iwan yung trabaho? Unang-una, talagang isipin nyo kung
ano yung purpose nyo, bakit kayo nag-abroad. Unang-una yan. Siyempre, lagi nating purpose is to our family, to help our family, our kids. Yan man naman yung common natin kaya tayo nag-abroad. Yan talaga. Tapos, isipin mo din yung kung saan ka nagsimula. Kung hanggang saan ka na, isipin mo yung pagod, hirap mo sa pag-a-apply. Tsaka be grateful kasi tayo yung nabigyan ng opportunity na maka-work dito sa Japan or kahit saan man dyan na sa ibang ibayo ng mundo. So, sobrang daming nangangarap na mga tao na makapunta sa Japan. Yung posisyon na meron ka, maraming naghahangad niyan. So, be grateful that. Kaya pag-isipan mo mabuti na kung uuwi ka ba talaga or hindi, isipin mo rin yung, syempre, yung salary sa Pilipinas, pamumuhay sa Pilipinas. Isipin mo mabuti na para din yan sa pamilya mo and para sa future mo. Thank you, madam. Grabe. And she's here. Nayak naman ako doon. Pero totoo yun, guys. Totoo yun. Diba? Kaya lahat naman ng OFW kasi nag-OFW tulad ng mama ko para sa pamilya, para sa mga anak, diba? Para masustentuhan, pag-aaral, masustentuhan yung pangangailangan ng pamilya, ng magulang, diba? So, ayun. So, thank you, madam. Grabe. Maraming salamat. Grabe, nakaka-inspire talaga yung buhay ni madam, diba? Isipin nyo, successful na yan dito sa Japan. Kilala na yung vlogger dito, diba? Nakakasama na yung mga sikat na vlogger dito. So, and follow nyo si madam ha. Huwag nyo kakalimutan yan. Dagdag. So, road to 1 million na to si madam. TikTok, road to 1 million na to. So, madam, thank you. So, any last words? So, good luck sa journey ninyo, sa pag-apply ninyo, kung ano yung gusto nyong marating sa buhay ninyo. Good luck sa journey ninyo. And syempre, always pray kay Lord and guidance. Siya lang talaga. Number 1. So yun guys, so thank you for watching So ito, sana marami kayong natutunan, sana marami kayong nalaman na tips and tricks parang mag-apply dito ng bilang housekeeper sa Japan. And yun, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel at sa channel din ni madam. And thank you for watching this video. Salamat. Bye.